Damang-dama ang pagmamahal niya, tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern. Good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa itong mga suking-ating paminaw din sa probinsya sa Southern Leyte. Uy, mawanon nga kabuntagon din sa lalawigan sa Southern Leyte. Maayong buntag diha sa lalawigan sa Leyte ug Biliran. Sa mga bahin sa probinsya sa Leyte, Samar, Eastern ug Northern Samar, maupay nga aga. Ug sa katibukan sa Eastern Visayas, ako nga subliod, good morning Eastern Visayas. Sa ato mga suking ating subaybay sa Luzon, magandang umaga po. Good morning. Mayong buntag. Sa katibukan sa Kabisayan ug Mindanao, maayong buntag ug maayong buntag. Good O bisan asa pa man kamo karon nga adlaw nagatutok sa atong program. Daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay sa Tuesday edition sa programa Good Morning Eastern Visayas. Ang programa Good Morning Eastern Visayas gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan tungod galang sa kinatibukan og malungtarong paglambo sa kinatibukan nga rehiyon 8. Pinagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og Binisaya. Pagbiniloay ang mga kasayuran og panahon labot sa nagunang isyu og hilisgutan nga sarang masayran sa tanan. Good morning. Tungod galang sa kalabuan sa tibok silangang Kabisayan. Good morning. Sangad sa kinatibukang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras, sa tukauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban karong adlaw nga Martes, Jevic Epiz. Og para karong adlaw nga Martes mga kaigsunan ato nga makauban ato nga sister station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Pinagi sa atong acting station manager Sir Gene Davilon. O gato nga kauban usab diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Pinagi sa atong nga kaubanan si Dayan Camplon. And of course, ang atong kauban usab gikan sa DYDC-FM, gikan sa VSU Dakbayan sa Baybay. Si Glody Kayuda, maadyo nga buntag. O gikan usab sa Philippine Information Agency. Morning,
Good PIA Eastern Samar Simavi Guban. Abay dami badyo nga buntag di ay sa tuga regional head sa Philippine Information Agency Eastern Visayas si Rayan Arito badyo buntag sir og sa tanan nato mga kaubanan sa PCO dili sa ato nga rehiyon. Good morning. Maayong buntag. Yes mga kaigsunan adlaw karon nga Martes February 3 Pebrero 3 2026 ako pag-iyon kaganina. Good morning. Mawanon gyud ang kabutagon dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte og sa katibukan sa ato nga rehiyon. Gubikan kini sa epekto sa low pressure area nga gitutukan og gibantayan gyud sa pag-asa. Good morning. Maayong buntag. Maupay. Dali diadto pa nakalamay gyud mga adlaw dihay pagawad gubikan usab sa shear line and kaginang buntag nagpagawas og rainfall advisory ang pag-asa. Aya. Orange rainfall warning so posible gyud o ano na gyud chance nga kusog awan ang ato basidati sa ato nga lalawigan sa Southern Leyte. Gani ang mga LGU nagpatuman naman og glass suspension gubikan sa lagi gubikan lagi sige pagawas nga Morning. Maayong buntag. rainfall warning. Good morning. Eastern Visayas. Atong oras alas 8:06 na sa buntag. Visayas. Okay, ato unahon ang atong kaubanan gikan sa DYDCFM diha sa Dakbayan sa Baybay para silang hulagway sa kahimtang sa panahon. Amin usab ang PISA Northern Situation man pag kakalabuan og update diha sa Dakbayan sa Baybay og sa Quinto Distrito sa Leyte. Badyo nga buntag, maayong buntag kanimo, Glody gikan sa DYDCFM. Good morning. Eastern Visayas. Yes, Glody, good morning. Yes, pa murag na-mute ang mic ni Glody. Okay, ano na? Yes, Glody, good morning. Kumusta niya sa Dakbayan sa Baybay? Yes, Jebek, good morning o good morning sa atong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas sa Kalbayog and also sa Borongan Eastern Samar o sa PIA Eastern Visayas. So good morning Eastern Visayas, mayong buntag Visayas State University, mayong buntag Metro Baybay. O sa mga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook account sa atong live. Good morning, maupay nga aga hayong tanan. Labi na sa tibuok Region 8 sa atong mga waray-waray nga listeners maupay nga aga hinauton ta ada kamuhiton maupay nga kabutang niya nga mga takna. So sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody kayong daw akong kauban si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo sa mga balita, update og serbisyong publiko dinhi sa Baybay City, Leyte karong adlaw Pebrero 3 tuig 2026. Ug galang sa mga update diri sa Dakbayan sa Baybay labi na sa update sa panahon so madagumon gid. In fact ganinang kadlawon nag-ulan lang gid og kusog and then pagkabuntag nihinay maulanon gid ang panahon nga nasinati karon diri sa Dakbayan sa Baybay. Og sumala pa sa pag-asa no nga adunay low pressure area sa gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. So kung posible nga mosulod pa kini karong adlaw sa area of responsibility. So sa pagkakaron according sa pag-asa wala pay direktang epekto sa nasod labi na sa Visayas ang maong low pressure area. So gidasig ang publiko nga magbantay gihapon ilabi na sa mga lugar nga daling bahaan og magpadayon sa pagsubay sa opisyal nga pahibalo sa pag-asa. O update diri sa kuryente sa Dakbayan sa Baybay. So far wala may power interruption nga nahitabo, wala sa schedule nga power interruption karong week o karong nga bulan mga higala. So nagpadayon gihapon sila sa pagmonitor sa kahimtang sa kuryente. Labi na karon nga tingulan o adunay naghulgang bagyo. Bisan pa man gihangyo tanan nga magmatngon o gi-report dayon ang makita nga nadaot nga linya sa poste sa kuryente aron na masiguro ang kaluwasan sa publiko. O ga-update diri sa tubig wala gipagawas nga advisory ang Baybay City Water District karong adlaw o nga nagpadayon sila sa regular nga monitoring sa water supply labi na karon nga ting-ulan og posibleng epekto nining pag-ulan-ulan no. Gihangyo ang publiko nga magmatngon o andam sa bisan unsang kalit nga kakulangan sa tubig.
O para sa peace and order sa diri sa Dakmayan sa Baybay, gipahigayon sa Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio ang oplan ng Bandilyo kagahapong adlaw aron pahinumduman og edukahon ang katawhan sa mga safety tips panahon sa ting-ulan. Pinagi niini nga inisyatiba nagpadayon ang kapulisan sa pagpaligon sa kahibalo sa publiko ug pag-awhag sa tanan nga mag-practice og kahandaan o kahimtang sa kaluwasan. Update sa panglawas. So nagpahimangno ang Baybay City Health Office nga about sa dengue no hulga sa dengue. So remember ang 5S, search and destroy, self-protection, seek early treatment o support fogging, and ang ikalima ang sustain hydration. Ug mao kato ang update diri sa Dakbayan sa Baybay. Ug alang sa mga balitang nakalap diri sa Dakbayan sa Baybay. So official nga logo sa Evra 2026, official lang gipagawas sa Baybay LGU o Visayas State University. Natagaan og award. At ang mga detalye nining mga balita pagkahumaning pipilan nato nga pahinumdum. Balik sa imo, Jeff Vic. Good morning, Eastern Visaya. Yes, dagdag kayo salamat, Glory, sa imong pasiw ng impormasyon. At oras alas 8:12 sa buntag. O karon ato na usab makauban para siya nga pasiw ng information. Kumusta ang sitwasyon sa panahon diha sa Borongan o sa mga kasikbit nga lugar. Ato nga kauban gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, Madyong Buntag, maupay nga aga, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Dayan, good morning. Yes, thank you so much, Sir Javik. Good morning, gihapon nga dito ni mga kaupad nga istasyon. Sugad man ka sa Sir Dindo Alaras mo pa nga aga. Siyempre ito natin mga kabakyang gihapon niya na nga adlaw. Sam Sir Gina Valon, Sir Glodia Kayonda, nga nasugad man Ate V. Gumban. Yan, siyempre bugus nga persa ito na DYST Mamon Station Manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio o Administrator Buboy nga nanaka na partner di Master Control Coach Sir Eufem Buna Jr. At din kamplo nito niyo kabakyang pagpatin mga sumat particular naman at ikang dito na probinsya ni Eastern Samar yan ang adlaw. Nga kundiin na ba maupay kay medyo hinupa na gihapon na to na masulag nga pag inuoran na kakulupa. So far, naka-experience siya kita yan ang gabihin slight lang ang mga pag-uran. Tala lang ang mga pag-uran sangkay nga sugad man yan na nga aga. Although amo lagi hapon, nagpapabilin nga madalumdum ito na ato na panahon. To 24 degrees Celsius ito na ato na air temperature but feels like 27 degrees. Magpapabilin madalumdum nga dahiton kaadlawoy nga na may ada guti ay nga tsansa. Hin mga pag-urana pag-abot hiton kulup afternoon sangkay. Ada 30 to 40% ito na chances hin pag-uran. Particular na din ito na City of Borongan nga hadaka nga parte ito na probinsya Eastern Samar. Salit, keep safe aton mga may ada biyahe. May ada mga lakaw nga dito activities nga dihagawas iton mga panimalay. Yan, hay ba pang update pag taga tubig naman, waray man paabiso to na Borongan Water District para hin water service interruption. Pero amula kapag sugad hining mauran-uran in dakito na tendency nga maging lubog ito na ato na tubig. So siguro kakalapangan ni lubog ito na ato mga tubig kada gripo. Pinalahino pa na yan ato na pag-uran sangkay nga nasugad man power service naman. From the Eastern Samar Electric Cooperative, waray man paabiso para hin scheduled power interruption. So kakalap na utod aton na Zoom. Na-interrupt aton nato na programa kay nagkamay aday na emergency power interruption.
alas 8 pa ngayon ang tuon na schedule pero mupay na lang nga waray pa pag alas 9, waray pa pag alas 9. Waray pa pag alas 8, dili pa kita parang ano. So nagkamay ada hadto nga in scheduled 8:30 to 10 in the morning ano FYI la ano para hadtuan aton mga tigapamati. Kay nagkamay ada na correction of cut the jumper han old dome sower. So ato na apektaran nga mga areas Kabong substation nga Feather A, Barangay Kabong, Kanabong, Rawis sa poblasyon na Borongan, Campi South, San Gabriel nga nabalod to San Andres sa Upper Borongan City. And so far, hapag kayo nawaray man iba pang paabiso para hin scheduled power interruption. So paglalauman natin nga magiging mo pa ito na serbisyo elektrisidad, ano, yan na ang tagna. Yan, hay ba pang info din aton details, ano? Event details aton pagbubuhaton nga Isamelco 2026 Lakad Takbo Power Love on the Run. So aton era Power Love on the Run aton turn around the points. Dinasangkay ito na official route para hininga Laktak 2026. Amo ito Lakad Takbo Laktak. So turnaround points 10 kilometers along Baybay Boulevard near DYVM AM CMN Radio. Ito na 5-kilometer run along Barangay Kanabong Road near Petron Gas Station. Para ito na 3-kilometer run along Barangay Kabong Road near KKS Gasoline Station. Ngayon 2-kilometer run along Barangay Kabong Road near Cool Blue Water Station para doon mga ma-participate, ano? At ito na kapag parehistro hininga Laktak 2026. So itong start nga na finish points will be at Isamelco Main Office Compound, Barangay Kabong, Borongan City. Ngayon sugad man may ada mga hydration stations ano nga strategically placed dito na route para ma-secure ito na safety nga na convenience ito natin mga participantes. Yan, so good luck nga na syempre enjoy ano para hininga Laktak 2026. Nag-end naman na ito registration na nakalabay pa nga Enero 26. Yan, iba pang update, Pase Orden, generally peaceful nga dito na City of Borongan, bugos nga probinsya ito ng Eastern Samar. Waray man na dumarag ka nga mga insidente nga nahitabo. Sakop yan na 24 oras. Gana para doon mga laray uluhan na nahikay ito na bugos nga person GYS team. Good morning ngayon ito na ato ng mga news contributors. Atin mga partners production team, Ate Pen Pumida, Ate So Cabrian, Ate Daisy Lolos Belazar. Ispaam 2026 maghahatag live blow-by-blow coverage. Tikang Habalangkain Eastern Summer, tikang ito na Pebrero 3. Nga DPWH Secretary Dizon again patapod nga mahuhuman at rehabilitasyon han Maharlika Highway Hasamar antes matapos ito na tuig 2027. And good morning nga ka na France na Variety Probe. Thank you so much ito ang imo comment ating live stream. Amot sa kahit mga laray uluhan nga ng detalye niya ng pagbalik phase 2 hatan tramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat, Dayan, og sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. At oras alas 8:20 na sa buntag, ato sa Dawaton. Kumusta ang sitwasyon diha sa Calbayog? Pinagi sa atong acting station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Madyong buntag, kumusta diha ang sitwasyon, Sir Gene Avilon? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Gene, good morning.
Yes, Sir Jean. Good morning. Okay, ato lang balikan taon-taon no kay basig na gamay nga problem sa atong communication. At sang ihatod ang mga naguna usab nga mga balita nga na andam ni Ma'am V Gumban gikan sa PIA Eastern Samar. Kong Gonzales gan NAA nagbubuligay masulbar ang burnout ha Eastern Samar. MDR mo kan avid nagdudumara hin life support first aid training ha ESSU. And 7,000 pesos nga bulig tikang RCEF dako nga bulig ha mga parag uma ha Eastern Samar. Mao katuwa mga balita nga naandam ni Ma'am V Gumban gikan sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Okay, ito balikan si Sir Jean Avilon gikan sa DYOG Calbayog. Sir Jean, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean. Yung buntag mo, kauban Jerry. Hindi sa sugat sa Rabayog, maduradampog yan na. May mga beses na nagturutarahiti. Labi na sa kaurupon ng kagabi na pausa-usa. Mga pagturutarahiti kadali. Sa peace and order situation na mahimiyang man dito sa Siyudad sa Calbayog, waray mga untoward incidents na naglabay 24 oras. Na para sa itong mga headlines, mga kasagayan, niriniyan na tunihatan headlines kauman sa situational sa pagtaga-tubig ng kuryente. Ang sabi ko ng Calbayog Water Company waray abiso sa pagparong sa servisyo sa diretso. Ginalauman natin na diretso ang servisyo sa kuryente ng tubig. Para naman sa mga headlines na i-share niyan waray nagyapon internet at DYOG. Radio Pilipinas Calbayog, waray lagyan data ang Globe dito sa Avon. So, diri kami video participate ang DYOG audio na. Yan para sa mga headlines na i-share niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Gobyerno provinsyal sa Northern Samar din pa kurukusog ang panginabuhi sa mga tanauma pinagi sa gintatawag Malyard Duck Production. Calbayog Water Testing Laboratory nakakuha sa excellent rating. DPWH din siguro ang panmayaan na solusyon sa mga proyekto. Amato natin ng mga headlines ang mga detalye sa ninyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa inyo. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kay salamat Sir Jean Avilon sa imong paghulagway no diha sa Calbayog mga kasikbit nga lugar sa inyong areas. Atong oras alas 8:24 na sa buntag. Samtang additional information di ID sa lalawigan sa Southern Leyte, karong adlaw magasugod ang Regional Festival of Talents diin. Magsangkad usab ang gatusan ka mga estudyante, talentado mga estudyante gikan sa 13 or 13 ka division sa Eastern Visayas. So karon nga buntag ang opening and mahuman kini karong Friday, February 6. Hopefully mobintahon ta ang kahimtang sa panahon no kay para usab magbalagpos ug walay problema og malipay gyud ang atong mga estudyante gikan sa lain nga mga probinsya ang mobisita din sa sugod. O sa timing man po lagi nga kining low pressure nga atong gitutukan pero basin di ay og mobintaha pa ang panahon. And lain pang information
Tuod lagi sa gipagawas nga rainfall warning advisory sa buhatan sa Pag-asa, suspendido na ang klase sa tanan nga mga isda sa public o sa private nga mga tumuani sa lalawigan sa Southern Leyte. Gumikan kay gilauman man nga nagi kusog pag-uwan nga mas dati gumikan lagi sa dautan nga panahon labi na sa epekto sa low pressure area. Ang uban nga mga LGU nagpagawas na og executive order, pero ang uban wala pa, pero baton pa lagi sa so gipasabot mo po na nga automatic na gyud ga suspenso ang klase basta magpagawas og orange rainfall warning sa specific nga mga lugar. And pagawas naman og warning ang Pag-asa sa apektado man ang Southern Leyte. And gani diha sa 5th district sa Leyte, diha nagpagawas og abiso na municipal or executive order ang LGU Inupakan, Hindang and LGU Hilongos nga suspendido ang klase sa tanan nga level, private man o publiko nga tuhan karong buntag or karong adlaw. Ang oras mga kaigsunan alas 8:26 na sa buntag o sa mga balita nga naandam sa itong mga kaubaran sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Upat ka individual gagigog na labigit sa illegal logging sikop sa lungsod sa Hinunangan. Kalaugan sa pambato sa Anahawan sa Miss Universe Southern Leyte, gisaulog. Pagpahigayon og PWD medical assessment sa matag barangay sa Silago ng Malampusod. Og ang PSA Southern Leyte andam na sa civil registration month karong buwan sa Pebrero. Og Regional Festival of Talents o RFOT magasugod na karong adlaw dinhi sa lungsod sa Sugod. So atagi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa katibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Amin na ang mga balita sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Calbayog, Philippine Information Agency Eastern Samar o balita gikan sa Dakbayan sa Baybay pinagi tiglode sa DYDC-FM. Bumalik pa ang Good Morning Eastern Visayas, sumalan ining mahinundanon nga pahinumdum. Good morning, Eastern Visayas. Pilipinas Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 na sa buntag. Padaan nga po kamo nga nagapaminaw sa itong programang Good Morning Eastern Visayas kanong adlaw nga Martes, Pebrero 3, 2026. O karon ato ng pagasulan ng paghatod sa mga balita. Gikan sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Borongan, Calbayog, Philippine Information Agency Eastern Samar, o gikan sa DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay. Ato na ho ng mga update, mga balita diha sa Dakbayan sa Baybay, pinagi ni Glode sa DYDC-FM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning og salamat Jeric og alang sa mga balitang nakalap diri sa Dakbayan sa Baybay. Evra 2026 logo opisyal nang gipagawa sa Baybay City LGU. Ani ang detalye sa akong report. Naghatag himinsay hi Mayor Aran Bulger han Matugino Samar para ang mga nagbibilin pa nga miyembro han New People's Army o NPA haira lugar. Wala pa magsugod ang pinakadakong sport event sa reyon nga ipahigayon sa Baybay City gikan sa Marso 1 Ginaghat niya ang mga NPA nga piliyon ang dalan han kalinaw kan magbalik loob na ha gobyerno para han kaupayan han era pamilya kan mas maupay nga kabubuason han era mga anak. Sumala kan Mayor Bulger may da mga programa nga ayuda nga ginahatag ang gobyerno para han mga naruruyag magbag-ongan makabalik sa era normal nga panginabuhi. Iyagin pabaskog ang suportahan lokal nga gobyerno ha Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, usa nga programa nga nabulig pinaagin pinansyal nga ayuda, kabuhayan, pabahay nga iba pa nga social services. Padayon ang mga pagpangandam nagkaduol na ang usa ka selebrasyon sa sports o panaghiusa sa rehiyon. Gikan sa BSU DYDC-FM, kami mga alawan sa ginahatag. Nagpasabot ang alkalde na bukas Good ang morning, Eastern Visayas. Siya nga sumat na ikayhan na DYS team SPAM 2026 maghatag live blow-by-blow coverage tikang habalangkay ni Eastern Samar tikang yan ang adlaw Pebrero 3. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Parahan Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet ISPAM 2026 samtang magtitikang ang blow-by-blow live coverage tikang Pebrero 3 ha-host nga bungto han Balangkayan Eastern Samar. Ang ISPAM 2026 nga pagbubuhaton tikang Pebrero 4 tubtub Pebrero 8 amon pinakauna ngan pinakadako nga tinuig nga sports event han probinsya nga tatambungan han mga student athlete tikang magkaiba-iba nga bungtuhan Eastern Samar, pinaagyan live coverage, makakakarawatan publiko hin real-time updates, haresultahan mga uyas, may himo nga panhitabo, performance ang mga atleta, ngan highlights ha magkalain-lain nga competition venues. Samtang ginihimo ang komprehensibo nga coverage, padayon gihapon ang mahugot nga preparasyon han DepEd Eastern Samar Division, ngan han lokal nga gobyerno han Balangkayan. Haylarom han pamumuno ni OIC Schools Division Superintendent Antonio P. De Los Reyes ngan Municipal Mayor Alan Contado ginpapakisig ang koordinasyon agud masiguro ang hapsay taluwas ngan andam nga pagdumaran athletic meet. Siyahan higayon yan na ngan bungtuhan Balangkayan ang mag-hostan provincial nga athletic meet. Tikang han opisyal nga pag-turnover han hosting, tikang habungtuhan oras, ginpaspasan na dayon ang mga preparasyon, lakip ang pag-identify han angay nga playing venues. Usahan mga dako nga proyekto han LGU amon pagpalit hintuna para 400-meter oval nga gagamiton han athletic events sugad han track and field, runs nga throws. Labaw pa han medalya nga rango, gintatagan doon han ISPAM 2026 ang pagkakaurusa, respeto, disiplina, ngan paghurmahan karakter han kabataan, pinagyan sports, uyon ha tema nga One Eastern Samar, One Goal. Ginaghat gihapon ang publiko nga sundo na
opisyal nga Spam 2026 channels para padayon nga update, retrato, videos ngan mga feature story habugos nga panahon hanpauyas. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Water Testing Laboratory nakakuha sa excellent rating sa Italian report ni Suzette Protecio. Radyo Pilipinas, report. Nakakuha sa excellent rating ang water testing laboratory sa Calbayog Water Company Incorporated sa calendar year 2025 PT scheme para sa Water Microbiology Testing Laboratory pagpamatuod sa itaas nga kalidad ngan malalauman nga water testing services. Aktibo nga gini-examine sa laboratorio ang supply sa tubig agud matudlok ang presensya sa bakterya, mikrobyo ngan iba pa nga organismo nga pwede magdurot sa sakit. Pinaagi sa regular ngan sakto nga water testing na sisiguro nga taluwas, malimpyo ngan pasado sa suklanan sa panlawas ang tubig antes makaabot sa mga consumer. Ginpapakita sa nasabi nga pagkilala nga nasunod ang laboratorio sa mahugot nga proseso ng polisiya sa pag-examine sa tubig na importante sa pagproteher sa kahimsog sa publiko. Gindayaw naman sa Calbayog Water Company Incorporated ang ira laboratory team sa ginpakita nga dedikasyon ng profesionalismo kan utro nga ginparigon ang irasaad nga magpadangat sa taluwas nga dekalidad nga tubig sa mga taga Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balitangan andam ni Ma'am Vigong Ban gikan sa PIA Eastern Samar, kung Gonzales ngan NAA nagbubuligay masulbaran burnout ha Eastern Samar. Para sa detalya ng report ni Ma'am V. Gomban. Radyo Pilipinas, report. Nakipaghimang raw hi Eastern Samar Representative Congressman Naghatag Christopher himinsay Sheen ni Mayor Gonzales Aran ang Bulger mga han opisyal matuginaw han Samar National para ang mga nabibilin pa nga miyembro han New People's Army o NPA ha ira lugar. Ang mga proyekto kuryente nga nagtutuyo nga sulbaron ang kakulangan ng suplayan kuryente ha probinsya han Inagatiya ang Eastern mga Samar. NPA nga piliyon ang dalan han kalinaw kan magbalik loob na ha gobyerno para han kaupayan han era pamilya kan mas maupay nga kabubuason han era mga anak. Sumala kan Mayor Bulger, may da mga programa nga nayuda nga ginahatag ang gobyerno para han mga naruruyag magbag-ungan makabalik ha era normal nga panginabuhi. Iya ginpabaskog ang suporta han lokal nga gobyerno ha Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP, usa nga programa nga nabulig pinaagin pinansyal nga ayuda, kabuhayan, pabahay nga niba pa nga social services. Mga panimalay nga negosyo. Sumalakat Gonzales tuyo ang mga proyekto at tapuson ng dekada na problema ng brownouts, parigunon ang power infrastructure sa probinsya, nagpasabot ang alkalde nga bukas ang matuginaw LGU hapaggiya ngan pagbulig han bisan hindo nga karuyag magbago para han kalinaw kaswagan ngan mas malinawan nga komunidad. Ini nga panawagan in nagpapakita han padayon nga paningkamot han lokal nga gobyerno nga mapaligon ang kalinaw ang seguridad ha matuginaw Samar. Tikang Happy PIA Samar, Aaron Ikutihar. Good morning, Eastern Visayas. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita dinhi sa Southern Leyte, Regional Festival of Talents kon RFOT paghimon karong adlaw. Para sa detalye niya report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Sugdan karong adlaw ang Regional Festival of Talents kon RFOT dinhi sa lungsod sa Sogod, Pebrero 3 ngadto sa 6, 2026. Kanumduman nga gipahigayon sa miaging adlaw ang usa ka coordination meeting uban ni Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo, usa sa mga incident commanders sa Sogod
Incident Command Team nga gi-activate alang sa maong kalihukan. Gitambungan kini sa mga school heads sa tibok lungsod sa Sogod, mga representante sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug nagkalain-laing ahensya sa LGU Sogod nga kabahin sa Incident Command Team. Ang Regional Festival of Talents usa ka dakong kompetisyon sa talento sa mga estudyante gikan sa tibok rehiyon 8 diin ang Southern Leyte Division ng host karong tuiga. Lakip sa maghatagan o pagtagad ang sa maong meeting ang mga plano kawahin sa seguridad, kahapsay sa trapiko o pag-accommodate sa mga delegado o mga delegasyon nga moapil sa maong event. Ang RFOOT maong ikatulong dakong kalihukan nga gi-host sa lungsod sa Sogod isip venue sa mga kompetisyon. Ang duha ka miaging kalihukan maong Regional Schools Press Conference nga gipahigayon ni atong Enero 19 ngadto sa 23 ug ang Provincial Meet nga gihimo nitong Enero 28 ngadto sa 30 ning tuig 2026. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Og samtang sa lain pang balitang nakalap diri sa Dakbayan sa Baybay, VSU nakadawat sa 2025 Tangraw Award. Gila isip pinakamaayong research institution sa Pilipinas. Ani ang detalye sa report ni Micaela Gongora. Naghatag himensahe ni Mayor Aran Bulyer han Matugino Samar para han mga nabibilin pa nga miyembro han New People's Army o NPA ha era lugar. Pag nagbalik ka sa gobyerno, pwede ka dayo sa Visayas State University kung VSU, Ginaghat niya ang mga NPA na piliyon ng dalan han kalinaw kan magbalik loob na ha gobyerno para han kaupayan han era pamilya kan mas maupay nga kabubuason han era mga anak. Sumala kan Mayor Bulyer, may da mga programa nga nayuda nga ginahatag ang gobyerno para han mga naruruyag magbag-o nga makabalik ka era normal nga panginabuhi. Iyagin pabaskog ang suportahan lokal nga gobyerno sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP, usa nga programa nga nabulig pinaaging pinansyal nga ayuda, kabuhayan, pabahay nga niba pa nga social services. Awards, partnerships ug mga proyekto. Uban sa tropeyo nakadawat usabang universidad og 5 ka milyon na pesos grant nga gamiton sa pag-upgrade sa research development Nagpasabot ang alkalde nga bukas ang matuginaw LGU hapaggiya ngan pagbulig han bisan hino nga karuyag magbag-o para han kalinaw kaswagan ngan mas malinawan nga komunidad. Ini nga panawagan in nagpapakita han padayon nga paningkamot han lokal nga gobyerno nga mapalig-on ang kalinaw nga seguridad hamatuginaw Samar. Ikang happy ay Samar, Aaron Ikutihar. Good morning, Eastern Visayas. Sulod sa tuig 2020 ug 2024, nakamugna ang VSU og 70 ka commercialized technologies og 71 ka intellectual property rights nga naghatag og benepisyo sa kapin 26 ka local enterprises ug nakamugna og 19.2 milyon pesos nga kita. Ang Tanglaw Award mo ang pinakataas ng institutional recognition sa nasod alang sa kausayan sa research, development ug innovation nga dunay dugay na og positibong epekto sa komunidad, industriya ug kalikupan. Gikan sa VSU DYD FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugang nga sumat DPWH Secretary Dizon igin ang patapod nga mahuhuman ang rehabilitasyon han Maharlika Highway sa Samar antes matapos itong tuig 2027. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas, report. Igin patapod ang Department of Public Works and Highways kon DPWH nga hingpit nga mababag-ongan magmamaupay ang kabutangan han bugos nga Maharlika Highway has Samar antes matapos ang tuig 2027. Sumala kan DPWH Secretary Vince Dizon ini nga daka nga proyekto in kabahin ng seryoso nga tinguha ito na administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapakasug ang infrastruktura nga ekonomiya sa Sinirangan Visayas. Didan ginbuhat nga press conference kakalop ngadlaw ginkum
Gikumpirmahan sekretary nga prioridad han gobyerno ang rehabilitasyon han bugos nga kalsada nga natika nga Ilocos Norte ngadto Zamboanga, Mindanao. Sakay hinbos kaupod ang mga lokal nga lideres nga opisyal han DPWH 8 personal nga gin-inspeksyon han opisyal ang sobra 200 kilometro nga hirayuhan ruta tika nga mga critical nga parte han Samar ngadto naman sa San Juanico Bridge. Dida hiniwaray katago ang pagkadismaya ni Secretary Dizon han maeksperiensyahan ang 5 km per hour nga dalagan ng sasakyan tungod ang girauti nga kondisyon han kalsada, partikular na pinabakdaw ng Santa Rita nga seksyon. Pulong niya diri laan ruba nga simento ang tututukan han ahensya. Lakip nga igpapatuman ha pag-ayad ang mga major steel bridges nga amo ang kinabuhihan transportasyon ha rehiyon. Sugad han Gandara Bridge, Calbiga Bridge nga San Juanico Bridge nga nagdudugtungan Samar nga Leyte. Naglalaom hiya nga antes matapos ang 2027 dako nga partehan Maharlika Highway ang maayad. Iniin pinaagi ha pakipagsumpayan ha dako nga mga kontratista para masiguro ang madagmit nga dekalidad nga trabahohan proyekto. Ginklaro ang sekretaryo nga ang pundo para hini nga dako nga proyekto inkukuhaan tika nga national budget para itong tuig 2026 nga 2027. Upod na adton savings sa naglabay nga mga tuig han ahensya. Hini nga paagi pulong niya may papatuman ang proyekto nga diri nagin kikinahanglan ang pag-utang nga mga langyaw nga institusyon. Ang nasabi nga proyekto ang ginlalauman nga maghahatag ng komportable nga biyahe ngan mas madagmit nga daloy han komersyo tika nga Luzon ngadto ha Mindanao. Katuyuan ang gihapon hini nga tulbukan ang peligroso nga biyahe darahaton peligroso nga kahimtangan kalsada labi na ha probinsya han Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, ang detalyon balita. Good morning, Eastern Visayas. DPWH bin patapod ang pagmayhaan ng solusyon sa mga proyekto sa detalyadong report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas, report. Gintagan doon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga derila ang kadagmit kundi kalidad ug panmayhaan mo solusyon ang ginduduso sa administrasyon sa mga proyekto paninfrastruktura sa nasod. Sa ginbuhat nga press conference, pahayag ni Secretary Dizon nga klarado ang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa sugbong ang Department of Transportation nga tapuson ang mga proyekto diri lang nga madagmit kundi sa tama. Para kan Secretary Dizon, kulang ang temporaryo nga solusyon dinabina sa mga proyekto na maihana na problema sa publiko. Ginsigurado luwat sa Secretary na tututukan sa DPWH ang pagtapos sa mga nakabinbin na proyekto kasunod sa pagsigurado na ini ang marigon ug makasustener sa paglabay sa panahon. Sigon kan Secretary Dizon, hingyap sa gobyerno na maundang na ang pautro-utro nga pagkarubat sa mga infrastruktura ug masigurado ang maayos, taluwas ug sustainable nga benepisyo para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Valdez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa kanimo report. Good morning, Eastern Visayas. MDRR Imaukan Avid nagdudumara Hill Life Support First Aid Training HESSU. Para sa detalye ana ang report ni Jonard Ambil. Radyo Pilipinas, report. Malampuson nga gindumarahan municipal disaster Naghatag ng mensahe ni Mayor Aran Bulger han Matugino Samar para ang mga nabibilin pa nga miyembro han New People's Army o NPA ha era lugar. Pagbalik ka sa gobyerno, Dirahan ika-25 Enero yan ang tuwig. Ginaghat niya ang mga NPA nga piliyon ng dalan han kalinaw kan magbalik loob na ha gobyerno para han kaupayan han era pamilya kan mas maupay nga kabubwason han era mga anak. Sumala kan Mayor Bulger, may da mga programa nga nayuda nga ginahatag ang gobyerno para han mga naruruyag magbag-o ngan makabalik ha era normal nga panginabuhi.
Iyagin pabaskog ang suportahan lokal nga gobyerno ha Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, usa nga programa nga nabud. Good morning, Eastern Visayas. Philippine Statistics Authority sa Southern Leyte andam na sa Civil Registration Month. Aniya si Miss Dalia Abiara Orit magatod sa report. Radyo Pilipinas Report. Ang Philippine Statistics Authority o PSA Southern Leyte, kauban ng Association of Civil Registrars of Southern Leyte sa pagsaulog sa ika-36 ka Civil Registration Month karong Pebrero 2026 uban ang temang Navigating the Future Together, Advancing CRVS in Shaping the Global and Regional Data Ecosystem. Ang mga selebrasyon naghataw og dakong importansya sa papel sa civil registration and vital statistics sa pagpaligon sa pangagamhanan, pagsuporta sa development planning ug paghataw og epesyente, inklusibo ug angay nga serbisyo publiko sa katawhan. Isip kabahin sa pagpangandam, nagplano ang PSA Southern Leyte og lain-lain nga mga kalihukan nga tumong mupataas sa kahibalo sa publiko mahitungod sa kamahinungdanon sa civil registration samtang gipaligon ang advokasya, capacity building ug partisipasyon sa komunidad sa tibuok probinsya. Lakip sa mga kalihukan sulod sa usa ka buwan mo ang pagbitay og streamers, pagpost og advocacy materials, opisyal nga launching sa CRM, paghataw birth certificate sa mga naka-security paper sa piniling benepisyaryo sa lungsod sa Macrohon, 12 ka adlaw nga online quiz contest, mobile civil registration services, school-based contest sama sa poster making ug essay writing, ingon man ang tinuig nga tree planting activity ug uban pa. Balita gikan sa PSA Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Og mao kadto ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ng atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Ug sa ngalan sa among station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glodic Kayunda ug akong kauban si Micaela Gungora hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan ng sumat, deworming awareness advocacy campaign malangpuson nga gindumara Borongan. Malangpuson nga gimbuhatin ang sang awareness nga advocacy campaign kasumpayhan deworming nga mga child development centers sa komunidad ang syudadhan Borongan hadi pala maihang gayon. Inin ko mo paghinumdumhan na National Deworming Month at doon ang kalabay nga bulan han Enero to 2026. Naging kabakyangan City Health Office at doon mga kag-anakan kabataan ng aktibo nga kisa agod makabulig pag-iwas hapag kamay ada bulate or soil transmitted helminth infections or STH infections. Panuwi na sa may aktibidad nga pagkusganan hibabruanhan komunidad kasumpahin importansyan regular nga pag-inumhan pamurga. Kalinisan ngan sakto nga sanitasyon nga amo iton mga importante nga pitad agud maproteheranan panlawasan kada usa. Purog labi na ang kabataan kontra ha mga parasitiko nga impeksyon habituka nga pwede makaapekto ha pagsulig, nutrisyon nga na pankabugusan nga panlawasan individual. Dako naman ang pasasalamat ha City Health Office nga da mga aktibo nga nag-isa na sabi nga advokasya. Diin ginlalauman nira nga padayon magkakaurusa para hapadayon nga pagtindog hinusa nga himsog ngan bulate-free nga komunidad. Ini impormasyon nato ng hikay pinaagihan na Borongan City Health Office. Anaton oras, 53 minutos na nakalabay, alas 8 aga. Good morning, Eastern Visayas. Gobyerno Provinsyal sa Northern Samar din pakusugan panginabuyan sa mga parauma pinagisang mallard duck production sa detalye ng report ni Susek Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson na gindumara sa gobyerno provinsyal sa Northern Samar, pinaagi sa Provincial Veterinary Office ang mallard duck production and salted egg making training sa Provincial Agriculture and Fishery Extension Center sa Barangay Galutan sa Bungtos San Catarman, Northern Samar. Gintambungan ini sa mga pili nga sitwasyon sa Parag-uma, Kikang sa Catarman, Upod and Washington Farmers Association ngan Mulave Farmers Association. Panuyo sa aktibidad, mapauswag ang kinaadman ngan kapasidad sa mga Parag-uma sa pag-ataman sa mga bebe ngan pagproseso sa bunay
pumudugangan malungkaron nga panginabuhian. Sa mensahe ni Governor Harris Christopher Ongchuan, iya ginaghat ang mga parauma nga ipatuman ang era na baruan nga nagpasarig san padayon nga suporta sa gobyerno probinsyal sa mga proyekto nga mga kabenepisyo sa sektor san agrikultura. Nagpapakita ang nasabing aktibidad san padayon nga paningkamot sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar sa pagpabaskog san panginabuhian sa mga parag-uma ngan pagpasamuak san kauswagan sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa set ng din hinalatatugtubang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kabayog sa Good Morning EB. Sangaran sa nakaupod ko sa control si Engineer Juven Cardenas. Ug sa mga contributors sa DYOG News Bureau, iyo nakaupod sila bilang salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og para sa katapusan nga balita ni Ma'am V. Gumban gikan sa PIA Eastern Samar, 7,000 pesos nga bulig tikang RCEF dako nga bulig ha mga parag-uma ha Eastern Samar. Aniya si Ma'am V. Gumban magatod sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagpasalamat si Erlinda Logronio sa 67 Naghatag anyos sa hininsay ni Mayor Paraguma, Aran Bulyer han matuginaw Samar para ang mga nabibilin pa nga miyembro han New People's Army o NPA haira lugar. Tikang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance, Ginaghat niya ang o mga RCEF, NPA RFFA na piliyon ng dalan han kalinaw kan magbalik loob na ha gobyerno para han kaupayan han era pamilya kan mas maupay nga kabubuason han era mga anak. Sumala kan Mayor Bulyer, may da mga programa nga nayuda nga ginahatag ang gobyerno para han mga naruruyag magbag-o nga makabalik ka era normal nga panginabuhi. Iya ginpabaskog ang suporta han lokal nga gobyerno sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, usa nga programa nga nabulig pinaagin pinansyal nga ayuda, kabuhayan, pabahay nga niba pa nga social services. Para mapadagmit ang produksyon han humay nga maparigon ang pangabuhi han mga paraguma. Ang payout in pinangunahan ng Department of Nagpasabot ang alkalde nga bukas ang matuginaw LGU hapaggiya ngan pagbulig han bisan hin o nga karuyag magbag-o para han kalinaw. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Og sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas sa Sugod Government Internship Program Beneficiary sa lungsod sa Silago nakalawat na sa ilang suhulan. Aniya si Aljun Malot magatod sa report. Radyo Pilipinas Report. Nakarawat na sa ilang suhulan ang mga Government Internship Program kung GIP interns sa Silago, Southern Leyte. Nasaran sa Public Employment Service Office kung PESO nga gipangunahan ang payout sa Department of Labor and Employment Condoles Southern Leyte Field Office sa gitaho nga nasa 33 ka intern kinsang gi-assign sa PESO o Rural Health Unit ang nahatagan sulod sa 33 ka adlaw nga pagpanarbaho. Tingwa sa GIP ang paghatag og kahigayunan sa mga kabatanunan sa pagserbisyo sa publiko pinaagi sa temporaryong pagtrabaho sa mga ahensya sa gobyerno. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Og 3 minutos ug sa mag-alas 9 amo gihapon adtua na kabug-usan nga partisipasyon han DYS Borongan niya nga adlaw. Mga salamat adto naton ni news contributors Ate Pena Pumida and Ate Daisy Lalos sa Belizar. Ang aran nito naon station manager Ate Rita Bunda, Chief Sir Joy Policarpio. Amo rin min Sir Buboy nga nanako na partner dida Master Controller Coach Sir Eufem Bunad Jr. Ate Dian Camplona doon na kabakyang kapagpatin mga sumat din hilaha ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Dagdag kayo salamat Dayan Camplon og sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Sir Gina Vilon sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, kang Ma'am V. Gumban og sa itong mga kaubanan diha sa Philippine Information Agency Eastern Samar, kang Sir Rian Arinto diha ang atong regional head sa PIA Eastern Visayas. Good morning, sir.
And kang Ludi, madyong buntag og salamat sa imong partisipasyon gikan sa Dakbayan sa Baybay, pinagi sa DYDC-FM, gikan diha sa VSU. O gikan usab dinhi sa Southern Leyte State University kun SLSU sa Sugod Southern Leyte, sa Station Manager Sir Dindo Alaras, sa atong kaban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod, sa atong mga reporter nga nagatulog balita karong adlaw. Kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Daghang kay salamat og once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Serving the Republic of Publico. Radyo Pilipinas.